Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, iniuutos namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na layuan ang mga tamad at ayaw mamuhay ayon sa mga tagubili namin sa inyo. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho nang kami nariyan pa. Hindi kami tumanggap ng anumang bagay kanino man nang hindi namin binabayaran. Nagpagal kami araw-gabi upang hindi maging pasanin ng sino man sa inyo. Ginawa namin ito hindi dahil sa wala kaming karapatang maghintay ng inyong tulong, kundi upang kayo'y bigyan ng halimbawang dapat sundan. Nang kasama pa namin kayo, ito ang tagubiling ibinigay namin sa inyo. Huwag ninyong pakanin ang sinumang ayaw gumawa. Ang Panginoon ay bukal ng kapayapaan. Ang siya nawang magkaloob sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng pagkakataon. Naway sumainyong lahat ang Panginoon. Akong si Pablo ang sumulat ng pagbating ito. Binabati ko kayo. Ito ang aking lagda sa lahat ng sulat ko. Ganito ako sumulat. Naway sumainyong lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligay at uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sino man kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Sion, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Sa aba ninyo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, ang katulad ninyo'y mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at buto ng mga patay. Ganyang-ganyan kayo. Sa paningin ng tao'y mabubuti kayo, ngunit ang totoo, punong-puno kayo ng pagpapaimbabaw at kasamaan. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, ipinagtatayo ninyo ng libingan ang mga propeta at ginagayakan ang mga puntod ng mga taong namuhay ng matuwid. At sinasabi ninyo, kung kami sana'y nabuhay sa kapanahunan ng aming mga ninuno, hindi namin ipapapatay ang mga propeta. Sa sinabi ninyo iyan, inaamin ninyong kayo'y mga anak ng mga nagpapatay sa mga propeta. Sige, tapusin ninyo ang pinasimulan ng inyong mga ninuno." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus. Isang mabiyayang araw po sa inyong lahat. Siguro, dalawang karanasan ang madalas din nating nakakasalamuha o di kaya ay nararamdaman. No? Yung karanasan ng katamaran at yung karanasan ng kasipagan. Dumating naman ho siguro yung pagkakataon na nakaramdam tayo ng tinatamad tayo. At alam din natin yung pakiramdam na sinisipag tayo. Na sa gitna ng madaming gawain, parang tuloy-tuloy lang nating nagagawa yung mga kailangan nating gawin. Yung iba sa atin, no, kapag nasimulang maglinis ng bahay, no, hindi pwedeng hindi matapos yung paglilinis ng bahay. Kaya lahat yung kasulok-sulukan ay dapat matapos. Minsan at alam din natin yung pakiramdam ng tinatamad na para bang Lunes na naman, may pasok na naman, para bang ayaw nating kumilos. Bakit nga ba tayo tinatamad? At bakit nga ba tayo sinisipag? Siguro ho, yung pakiramdam ng tinatamad, alam natin yung para bang paulit-ulit na lang natin ginagawa ang isang bagay. Paulit-ulit na lang na ito yung gagawin natin,
ito yung routine natin, ito yung nakasanayan natin, ito yung ginagawa natin, parang walang bago. Kaya, parang dumadating yung pagkakataon na nakakatamad. Kaya dumadating yung pagkakataon na sasabihin natin, Lunes na naman, may pasok na naman, papasok na naman sa eskwela, papasok na naman sa trabaho, paulit-ulit na lang. Para bang walang bago. Naghahanap tayo ng mas exciting ba? Pero alam din natin yung karanasan na sinisipag tayo. Bakit kaya tayo sinisipag? Kapag bago yung karanasan, para bang may excitement tayo na hinahabol-habol. Kapag bago yung makikita natin, bago yung trabaho, bago yung kapaligiran natin, may excitement kahit papano na para bang gusto nating makita, gusto nating maranasan. Kaya sinisipag tayo. O kaya yung halimbawa natin kanina, kapag naglilinis ng bahay na hindi parang natapos-tapos, alam natin yung pakiramdam kapag malinis na yung bahay. Kahit napagod tayo sa paglilinis ng bahay, pero makita mo yung resulta, parang ang gaan-gaan sa pakiramdam. Kaya para bang hindi natin tinatapos yung paglilinis ng bahay nang hindi tapos yung buo. Kailangan bawat sulok, bawat pinto, bawat kwarto ay malinis natin upang sa gayon ay makita natin yung magandang resulta na iyon. Kaya tayo tinatamad dahil para bang paulit-ulit. Kaya naman tayo sinisipag dahil para bang may bago, may nagpapa-excite sa atin. Pero pag lang sana nating tingnan yung mga karanasan na yan sa pang-araw-araw lang na gawain. Dahil ang buhay natin bilang Kristiyano ay hindi lang basta ano bang pumapasok sa loob ng isang araw at anong natatapos sa loob ng isang linggo. Dahil ang tinitingnan din natin ay yung paglalakbay natin patungo sa kaharian ng Diyos. Kapag yun ang tinitingnan natin, kapag yun ang tinatanaw natin, hindi lang tayo nakatuon sa kung anong gawain na kailangan nating matapos sa loob ng isang araw. Hindi lang natin tinitingnan ano bang trabaho natin sa loob ng isang linggo. Hindi lang natin titingnan ano bang mga bagay na kailangan nating matapos sa loob ng isang buwan. Hindi lang natin titingnan kung ano bang hinihiling sa atin ng ating mga nakatataas sa loob ng isang taon. Kundi bilang mga Kristiyano, ano ba yung inaasahan sa atin ng Panginoon pagdating ng panahon na tayo haharap sa Kanya. Yun sana yung maging kamalayan natin. Dahil kung titingnan lang natin ano bang tatapusin natin sa loob ng isang araw, anong tatapusin natin sa loob ng isang linggo, sa loob ng isang taon, sa loob ng 2 taon, papasok at papasok yung pakiramdam ng katamaran. Papasok at papasok yung pakiramdam na eto na naman. Papasok at papasok yung pakiramdam na paulit-ulit na lang. At kapag dumating yung pagkakataon yung ganong pakiramdam natin na para bang paulit-ulit na lang, sana yun din yung biyaya o maging daan ng biyaya para mahiling natin ano bang hinihiling sa atin ng Panginoon. Ano bang gagawin natin upang sa gayon ay mas maging mabunga yung ating buhay bilang mga Kristiyano. Yung gawin lang ba yung hinihiling sa atin? Yung gawin lang ba yung inaasahan sa atin bilang mga manggagawa? Yung gawin lang ba natin yung inaasahan sa atin ng mga nakakataas sa atin? Yung gawin lang ba yung inaasahan sa atin ng mga teacher natin, ng mga kasamahan natin? O alam din natin yung tugon na gagawin natin sa paanyaya ng Diyos para sa buhay natin bilang mga Kristiyano? Ito sana yung baunin natin para sa araw na ito. Sa gitna ng mga paulit-ulit na bagay, sa gitna ng mga gawain na para bang paulit-ulit na lamang, kaya ba nating makita yung hinihiling din sa atin ng Diyos, hindi lang sa buhay na ito, kundi para sa pagdating ng Kanyang kaharian. Upang sa gayon, mapaghandaan natin hindi lang yung mga gawain natin dito, kundi mapaghandaan din natin yung buhay natin sa kabila. Narinig natin ang salita ng Diyos, tayo na po ang bahalang kumilos.